Tatlong hacker ang inaresto ng NBI matapos silang mapasok ang website ng Philippine Navy. Na-download nila ang ilang mahalagang impormasyon gaya ng lagay ng ating mga barko sa West Philippine Sea. Nasa frontline ng balitang yan, si Elaine Fulgencio. Voluntaryong sumuko ang isang empleyado ng Philippine Navy sa NBI matapos siyang matukoy na isa sa mga nang-hack sa database ng Navy. Siya rin ang developer ng isa sa mga website ng Philippine Navy at miyembro rin daw ng grupong Blood Security Hackers International. We found out that the insider is in possession of the so-called directory scanner. Directory scanner has the capability to scan secret files, directories, etc. sa system ng ating Philippine Navy. Sunod na inaresto sa isang entrapment operation sa Cagayan de Oro ang isa pang kasamahan ng sospek sa hacking group. Na-access daw ng sospek ang 10 gigabytes na database ng Philippine Navy. Sa follow-up operation naman, inaresto ang itinuturong leader ng grupo na si alias Founder. Inamin niyang nakompromiso nila ang website ng Navy, pero wala naman daw silang planong pagkakitaan ng mga nakuhang datos. Humingi po ako ng pasensya sa ating Philippine Navy at ang ating Philippine Army sa aking pag-deface, sa pag-test ng without papers. Kailangan po kasi ng papers pag magte-test ng vulnerabilities. Pero ang goal ko lang is yung BAPT is to help the vulnerability system to be patched, na hindi makuha ng ibang threat actors. Ayon sa Philippine Navy, kabilang sa mga na-access ng mga hacker ang datos nila mula 2022 hanggang 2023. Kasama rito ang estado ng mga barko na nakadeploy sa West Philippine Sea. Hindi naman daw nakompromiso ang impormasyon ng kanilang mga tauhan. Ayon naman sa NBI, karamihan sa mga miyembro ng naturang grupo ng hackers ay naaresto na. Sila rin ang responsible. Kung natatandaan nyo yung 2016 COMELEC hacking, sila ang alam nun. Yung nahuli natin nun, mga secondary player lang, pero sila ang talagang main. Mas paiigtingin na raw ng mga otoridad ang cybersecurity sa mga ahensya ng gobyerno para matiyak na di basta-bastang kakalat ang mga sensitibong impormasyon. Nagbabalita mula sa frontline, Elaine Fulgencio, News 5. Mga kapatid, Julius Babaw po. Iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa frontline ng mga balita, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.